Hello guys, welcome to my channel. So tuloy-tuloy ang ating pag-upload dahil may bagyo, wala tayong pasok ngayon, suspended ang mga government offices. So ang topic natin ngayon is yung build for DL chakra sa ating fluorides or yung inlay na tinatawag. Para sa akin lang ito, no, kasi may nakikita kong DL cha, o sabihin na natin kung sino, si Havoc, si Boss Havoc ng MU Monarch server 141 or 142 siya. Malakas din yun, mamaw yun. Mas malakas sa akin yun. Ano siya, ice yung fluoride niya. Anyway, di ko alam kung ano ang kanyang goal, kung bakit ganun yung build niya. Anyway, baka mag-comment yun dito, no, ma-explain yun din sa atin yung kanyang idea kung bakit siya nag-ice fluoride. So tayo kasi, dahil chakra build tayo, CMD, ibig sabihin nun, dapat makunat tayo. Ang main strength talaga natin is yung reduction ng ating horse, yung damage ng ating hawk, at the same time yung ating damage kahit papano. Yan yung ating pinaka-strength. So kailangan lang natin siyang pataasin at palakasin. Kung nanonood kayo ng BK natin dati, same yun na guardian din yun. So dito sa inlay natin, parehas tayo sa BK, napapatasin natin yung fluoride ng fire kasi meron na mga dadagdag agad sa atin na exact amount of damage. Tulad nito, 42 attack damage na mabibigay sa atin, hindi siya by percent. Sa ice kasi by percent kasi siya, so maganda yung ice para nga sa dalawang weapon or sabihin natin pure strength. Pero kung gagamit ka ng shield or orb defense tulad nung sa akin, sayang naman yung percent na madadagdag sa atin kapag tayo ay nag-ice fluoride. At the same time, by percent din ito, 30% chance na pwede madagdagan yung damage natin. So maganda itong ice fluoride, no? Pero dadagdagan lang natin siya siguro mga itong 3 slots na to hanggang maximum of level 12 lang siguro natin siya. Kasi mag-focus tayo sa win. Kasi yun yung nakikita ko na mas magiging magandang build sa character natin. At syempre hindi tayo ice, so pwede nating mabenta yung mga ice fluorides natin. Kasi hindi man itong ice fluoride kasi maraming MG energy, at the same time may BK din na nag-ice. At marami pang mga character na gusto mag-ice katulad ng Shami. So pwede natin siya mabenta, hindi tayo makikipag-agawan ng fluorides para tayo ay lumakas. Ang kailangan lang natin yung fire at the same time yung wind na fluorides. Yun lang i-build natin para kahit paano makita natin yung character natin na unti-unti lumalakas. So itong HP naman or yung water fluoride, so patataasin din natin ito, pero itong 3 slot lang, hanggang level 12 lang siguro itong 3 slots na to, para kahit paano madagdagan din yung ating HP at the same time magamit natin kasi hindi ito mabenta. So unti lang ang nag-HP or yung water fluoride. So gagamitin na lang natin siya, no? So doon naman magfo-focus tayo dito sa ating yung wind fluoride. Importante kasi ito para sa atin. For me, ito yung main fluoride na fit para sa mga DL cha, no? Dahil nga more on defense sila, makunat sila, so kailangan patataasin pa natin dito dahil nga medyo less ang damage natin. So dito naman, ang mabibigay kasi sa atin dito yung PVP reduction. So kapag ito, dahil nga na maximum natin yung 12 yun, no, meron tayong 3 slot for the fire, 3 slot for the HP na madadagdag sa atin yung water fluoride. Dahil doon hindi na natin makukuha yung total ng reduction ng wind fluoride. Pero syempre makukuha natin ibang mga options dito sa fire at the same time sa water fluoride. So maganda pa rin naman siya kahit papano. Hindi naman natin kailangan i-maximum para sa akin na yung wind fluoride. Kailangan lang natin ng reduction, PVP reduction na kahit papano mataas. So, kailangan natin siyang balansehin yung attack damage natin at the same time yung ating yung buhay at yung ating defense. Kasi pangit naman kapag puro defense tayo, di ba? So, kaya kumuha pa rin tayo ng fire at the same time yung ating HP. Dito, makikita natin yung benefits ng wind fluoride.
So dito pa lang level 8 pa lang siya, meron tayong depth na binigay sa atin na plus 15. So, kung dadagdagan mo yan, halos lahat ng iyong fluorite ay win. So mas mataas ang defense na mabibigay sa atin. So dito makikita natin yung option na mabibigay, yung PVP damage reduction. Malaking percent yung may dadagdag sa atin. So i-less natin yung nakuwang option ng HP or yung ating water at yung fire sa ating attack. So i-less natin siya. So kapag na-maximum na natin ito, na-maximize na natin yung ating win fluorite, makakuha tayo ng PVP reduction na 18.6% or 18.2% ata ito. So malaking bagay na yon. Dadagdag yung PVP reduction doon sa ating horse reduction. So ibig sabihin nun, mas lalo tayong kukunat. Biruin mo yon, mas tatagal yung laban doon sa BK at kung sa mga wizard or sa mga MG. So ang magiging panglaban natin doon, dahil nga sobrang tagal, although less yung damage natin, is yung hawk natin na malakas yung damage. At syempre yung ating kahit papano yung ating horse na makakapag-stun sa kanila, at yung ating damage na medyo kahit paano may bawas naman tayo. In conclusion, ang character natin na Dielcha ay more on defense and PVP reduction. Kaya malakas ito sa 1v1 or sa mga 3v3. So para sa akin, yun lang yung pinakamagandang build, no? So nasa inyo yung decision kung anong gusto nyong build sa chakra nyo. So yun lang guys, sana nakatulong, and thank you for watching. Have a good day. Bye-bye.